Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So mga kababayan at kaibigan, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ito pong sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol po dyan sa mga kaganapan sa West Philippine Sea. No? Na naman, no, mukhang frustrated na po siya at mayroon po siyang ibang iniisip na pamamaraan. At the same time, eto na naman pong China, syempre, tayo po ay binabaliktad na naman sa international stage. Kasi po, yung kanilang foreign ministry spokesperson, meron na naman pong maanghang na sinabi tungkol sa atin. Pero bago po tayo magsimula, nais po nating i-flex ang ating mga channel members, mga followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. May God bless you all. So unahin natin mga kababayan atong sinabi ng Chinese Foreign Ministry spokesperson si Wang Wenbin. No, dito po sa balita ng Inquirer.net, ito po na naman ang pagbabaliktad, no, ng mga Chino sa atin. No. Nais po nilang ipangalandakan sa buong mundo ang bagay na ito. Yan po. China accuses Philippines again of heightening tensions in West Philippine Sea. So, marami po akong mga nabasang article na galing po sa kanilang mga media outlet, yung Global Times nila at yung kanilang South China Morning Post, na kung saan talaga pong ang naratiba ay pagandahin ang imahe ng mga Chekwa sa buong mundo, no? Kung baga, tayo, panay ang ating documentation, pagpapakita kung paano po tayo binubuli ng Chino sa ating West Philippine Sea, kung paano po sila patuloy na nanatili dyan sa West Philippine Sea. Ang ginagawa naman itong mga to, nire-reverse nila. At higit sa lahat, gumagamit po sila ng mga kapwa pa din natin mga Pilipino to disseminate the disinformation campaign, no? Kasi nga naman, dami nilang kwarta no? Sa susunod natin vlog, malalaman nyo kung sino nagsabi nun na ang dami nilang kwarta, no? Anyhow, dito tayo mag-focus sa kanilang another accusation, no? Accuses na ang Pilipinas daw ang siyang nag-heightening ng tension sa West Philippine Sea, no? Ito pong sinabi nitong ugok na kanilang spokesperson. China on Monday evening once again accused the Philippines of heightening tensions in the West Philippine Sea, saying it courted external forces to put pressure on it. So ano po yung sinasabi nilang courted external forces? Di yung United States at yung mga kasama natin na mga multilateral cooperation natin. Hindi lang po United States, the like of Australia, Canada, France, no, yung UK, yung New Zealand, no, at yung iba pang gustong makipartner sa atin sa paglalayag diyan sa South China Sea, because isa lang po ang kanilang gustong mangyari diyan, no? Magkaroon ng pre-Indo-Pacific navigation at huwag ariin ng China yang buong karagatan na yan, even the airspace, no? It's the Philippines, not China, that has been attempting to change the status of Ayungin Shoal, called Renai Jiao in Chinese. Foreign Ministry spokesperson Wang Wang, si Wang Wang, no? Wang Wang. Quote, over the past few months, it has been the Philippines who is breaching the common understanding with China and heightening tensions in the South China Sea. It is the Philippines who has attempted to change the current status of Renai Jiao, and it is the Philippines who has on every occasion courted external forces to put pressure on China. He maintained that the Philippines, bolstered by external support, had brushed aside China's goodwill and restraint and repeatedly challenged his country. Oh, talaga daw, ang sinisisi niya ay ang Pilipinas. No, talagang pinoprovoke natin siya kasi we courted external forces. This is the major risk that could drive up tensions at sea. Oh, talagang pinapaganda po nila ang kanilang imahe. At sinasabi na tayo ang mang-aagaw dyan sa Ayungin Shoal. Kung ganun naman pala,
Bakit hindi nyo na sinadsadan ng mga barko nyo yan noong pang history ninyo? Nung hindi pa naunang nagsadsad si Erap dyan ng BRP Sierra Madre. Di po ba? Kung sinasabi nilang kanila nga yan, no? Bakit hindi na sila naglagay ng mga tao nila dyan? Hindi na sila naglagay ng kanilang mga lighthouse o outpost nila dyan. Di ba? Noon pa, yung sinasabi nilang history nila. Eh bakit naunahan sila ni Erap? Di ba? Ay, nako, Diyos mio. Di ba mga kababayan? Oh, eto pa. His main point of argument is backed by the Philippines' alleged promise, alleged. Ibig sabihin, hindi napapatunayan. Allegedly lang. Walang katibayan, walang proof of evidence. Na pinramis daw natin na ito-tow away natin ang BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal. Na? China asserted that the Philippines' persistence was what caused tensions between the two countries. O bakit tayo nagiging persistent? Bakit ina-assert natin ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea? Eh paulit-ulit tayo dito mga kababayan. Because the current international law decided for us. No? Nag-side po ang International Court ruling sa atin. Meron tayong pinanghahawakang 2016 arbitral ruling that they are giving us an exclusive economic zone, no, sa West Philippine Sea, 200 nautical miles. So karapatan natin 'yun. Eh ano ginagawa ng Chekwa? 'Di ba? Tinambayan po nila eh. Bisita nga lang kayo eh. Bisita na piling nyo sa inyo na. Kayo nga ang walang karapatan dyan. Binasura ang inyong 9-dash line based doon sa 2016 arbitral ruling. O ngayon, kami pa ang nag-heighten ng tension. Eh, gago pala kayo eh. Are you that freaking stupid, Mr. Wang Wengbin? Ha? Ikaw na Buang Wengbin? Are you that freaking stupid? If you're not blocking, if you're not harassing our RORE missions, our resupply and kung ano man yung ginagawang mission ng ating mga kasundaluhan at ng ating BIFAR sa ating mga mangingisda, walang problema. We can live all along together dyan sa waters na yan. Oh, but what you are doing? No? Because you are so suspicious, lagi kayong nagsususpetya. Ha? Bakit kayo suspicious? Kasi you are the one doing illegal activities. Di po ba? Masyado kayong tamang hinala. Eh, ang gusto lang namin, what we want to do is to provide, no, provisions to our fellow men, to our fellow Filipinos who are manning our shoals, our reefs. We are not destroying it like what you are doing. We are not building any military base on our shoals like what you are doing, but we are taking care for it. We are taking care of the environment, not like what you are doing. You are doing the reversal. Us, we are protecting and taking care of the environment, but you, no, Buang Wengbin, are destroying it. Now you are reversing the situation that allegedly we have to remove the BRP Sierra Madre and you're accusing us of heightening the tension. It's not us. It's you, freaking moron. Di po ba? O now, after na sinabi niya yan, eto naman ang binawi niya, mga kababayan. Sa ulat po ng GMA News. China, ready to work with Philippines through dialogue over WPS. After na pagsabihan tayo na tayo ang nag-heighten ng tension sa West Philippine Sea kasi we courted external forces, eto naman siya ngayon, bumalik. Ready daw silang makipag-dialogue over sa West Philippine Sea. Ayun ang sabi niya. Ha? The recent development in the South China Sea is the fault of the Philippines. Ha? Inulit niya. But relations between the two countries are not all about disputes. The ministry said in response to the Philippine President comment on bilateral ties. Ministry spokesperson Wang Wengbin told a regular news briefing Tuesday that China is willing to properly manage differences through dialogue and consultation. We will not close the door to dialogue and contact with the Philippines. Mokong pala kayo eh. Talagang you are stupid, Mr. Wang Wengbin. You are freaking stupid and just a
puppet of your country. Why? So many dialogues had been done. There's also those notes verbale and diplomatic protests. But what you're doing, you're just ignoring it. Now you want us to come back to the table? So be it. But you have to honor what's on that table. What if on that table is we assert the 2016 arbitral ruling? Are you gonna abide with that? Or you will suggest a dialogue that is only favor for you, that is more advantage for you? No way. It should be halfway. It should be 50-50. That everybody will come to an agreement. Pero pag ang agreement ay dialogue is in favor only for your part, no? Just like 90-10? No. Screw you. Di ba? Hindi pwede yun, mga kababayan. Da-dialogue kayo ngayon. Gusto nyo makipag-dialogo, but you are not honoring what you are saying. Di po ba? Sabi nyo, we are friends. And then suddenly, you water cannon. And then yung para kang nakipag-nerf. Di ba? Yung laser. Para kang nakapag-laser tag. Di ba? Gusto mo ngayon mag-dialogue, pero inaakasuhan mo kami ang nag-height ng tension sa West Philippine Sea. Igunggong pala kayo eh. Kung hindi nyo kami wina-water cannon, hindi nyo binablock, hinahabol, di ba? Kayo ang gago eh. Tapos ngayon, dialogue. Tapos makikipag-dialogo mga kababayan, pabor lang sa kanila. Ano mangyari sa atin? Di ba? Wala. Stalemate. Di ba? Kasi ang gusto nila sila lang eh. Gusto nilang ariin eh. Kasi in-enable po sila. They were enabled by your former president, no? Si Digong. No? Meron po akong video na nakuha diyan, makikita nyo. Kung paano in-enabled ni Digong at kung gaano siya katraidor sa Pilipinas. Buti na lang walang term extension ang pagiging presidente niya during that time. No? Now, ano po yung frustration ng Pangulong Bongbong Marcos? No? Frustrated na to eh. Si Pangulong Bongbong Marcos, may nabasa nga po kong article na sinabi niya, ayan, itong issue sa West Philippine Sea minsan ang hindi nagpapatulog sa kanya. Mabigat na problema yan. Kasi ayaw naman talaga natin ng may kaaway. Ayaw nating makipag-away kasi nga ang foreign policy natin is friends to all, enemies to none. Pero itong China, ginagago tayo eh. No? Talagang tinitest nila yung pasensya ng ating presidente, sobrang cool nga yan eh. Di ba? Sobrang cooler heads yan. Talagang mellow down. Pero itong mga binitawan niya salita the last few days, medyo parang irritated na rin siya, frustrated na rin siya. Pero sabi niya, no, we will do such not dramatic thing. Huwag tayong magsalita, magbitaw ng hindi magandang salita na lalo pang mag-iinit, lalo pang pupunta sa boiling point. So dito, ipapanood ko po sa inyo itong balita ng PTV. Shoutout po sa TVP. Maraming salamat po. Gagamitin ko lang po yung inyong isang balita na 55 seconds. Ito po yung sinasabi ng Pangulo that kailangan magkaroon tayo ng bagong estratehiya dyan sa West Philippine Sea para maiwasan ang so much tension. No? At dadagdagan natin ito ng article galing sa GMA News Online. Ito po, panoorin nyo po. Iginit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangang baguhin ng Pilipinas ang strategiya nito upang matugunan ang agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, ito ay dahil sa hindi pagpapahalaga ng China sa tradisyonal na diplomatikong hakbang ng Pilipinas, gaya ng pagpapadala ng note verbal sa tuwing magkakaroon ng insidente sa West Philippine Sea. Kailangan anyang ituon ng bansa ang diplomatic effort nito sa issue ng West Philippine Sea sa paradigm shift. Binigyang diin ng Pangulo na patuloy na makikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga kalapit bansa sa Indo-Pacific region at sa buong mundo upang maibsan ang tensyon sa West Philippine Sea, kabilang sa lalamanin ng paradigm shift ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, ay ang pakikipag-usap sa mga kapartner nitong bansa para bumuo ng isang joint position hinggil sa issue. So yan po, no, mga kababayan, gustong magkaroon ng Pangulo ng pagbabago sa estratehiya, no, para ma-counter yung Chinese aggression. Sinasabi niya paradigm shift,
Meaning, magkakaroon ng parang model or example. Pero, kailangan pa nilang, pagpulungan, pagmitingan. Kasi, yung, palagi na lang diplomatic protest, no? Notes verbale. Wala po eh. China is just ignoring that. Sabi nga rin ni Bato, di ba? If you can remember, si Bato, sinabi niya yan. Wala. Ini-ignore lang ng China yan. Probably, tinatapon lang nila yan sa trash can. Wag yung walang kwenta yung Pilipinas. Bulati lang yan o kuto lang yan. Bagsakan lang natin ng isang nuclear bomb yan. Wala yan. O kaya, palibutan lang natin ng mga eroplano yan. Paliparan lang natin ng mga B-52s natin. Wala na yan. O kaya, si Shenandoah River. Yung J-20 nila, wala na. 5 J-20 lang. Gaganon na tayo. Hindi na. Di ba? Urong bayag ba ang Pinoy? Ewan ko. Pero sa akin, ko yan? Titignan ko lang aeroplano lang. So what? Wala naman nilaglag, di ba? Di ba? So paradigm shift. Meaning, magkakaroon ng parang isang model, pattern, pero kakaiba. Kasi puro na lang tayo, notes verbale, diplomatic protest. So, ibang strategy. So, probably, they will talk about it yung National Task Force for West Philippine Sea, si DND Chief, no? Saka si AFP. Hopefully, they will come up to a better strategy how to counter the Chinese aggression. Yan din po yung nasusulat sa GMA News Online. O yan po. Marcos, Philippines to change strategy in countering Chinese aggression. O, di ba? So, nandiyan po, sa balitang ito, yung sinabi dun sa balita ng PTV, no? So, ayan po, nakaquote dyan, no? Pare-pareho lang yan. Pero dito, mga kababayan, meron lang akong gustong sabihin sa inyo dito na kung saan ito pa po hindi nagdag ng Pangulo. No? To diffuse tensions in the West Philippines Sea, the President said the Philippines will continue to engage with partners in the Indo-Pacific region and the rest of the world if necessary. So, kung maalala nyo, ito kasama sa isang vlog natin na sinabi niya, we need more partners. We need multilateral partners, no? Na kinakailangan na tulungan tayo na parang ma-pressure ang China. Na wag masyado kayong agresibo. As much possible, don't build any military bases on that shoals, no? Kung ang gusto lang naman nila, oil exploration, maybe. We can sit down on the table. How do we do that? If you want to be partners, then so be it. Pero as much possible, wag niyong ariin yan. Di po ba? Unang-una kami ang may karapatan dyan sa shoal na yan. Talagang napakarami pong langis sa ating West Philippine Sea. Kaya nga di ba sa isang vlog natin, natenga ang oil exploration gawa nitong tension na to. Sana, kung si Wang Wenbin, sabi niya, they want to do a dialogue sa sit-down table, and then sit down. Talk about it. Ngayon, kailangan, protektahan din natin sarili natin based on the Constitution at huwag tayong papa-agrabyado sa usapan na yon. Kung ang gusto nila, oil exploration, pwede. Pero, dapat with constitutionality. At hindi tayo malulugi. Diba? Ito pa. Marcos said we do not want to go to the point where there are incidents that might cause an actual violent conflict. Maybe from a mistake or a misunderstanding, and these things happen all the time. And so, we have, in my review, it's time that the countries that feel that they have an involvement in this situation, we have to come up with a paradigm shift. Ibig sabihin, gusto pong i-involve ng Pangulo dito sa bagong model na ito, sa bagong gagawing mga strategiya, no? Kasama itong mga involved na countries, no? Kasi sila gusto nilang magkaroon ng pre-Indo-Pacific region O sino yung mga countries na yan? Malamang involved dyan, Australia, Canada, US, India, New Zealand, yung Malaysia, kung gustong makisama, then we sit down, pag-usapan natin. Diba? The President said there were a lot of ideas regarding the paradigm shift, but noted the current efforts would include talking to the country's partners to come up with a joint position. Quote, we have to bring all of those ideas together
and to change the direction that these incidents have taken us. We have to stop going that way. We gone down the wrong road. We have to disengage and find ourselves a more peaceful road to go down. Oh. Ano po yung gone down the wrong road? Puro diplomatic protest eh. At notes verbale. Di po ba? Tama, mali. Oh. We have, as I have said, the consensus that we must continue to promote peace, but we have to decide amongst ourselves what part of us plays and what we can play, what we are willing to play. Ayan. So, put all of those elements together so that we have a good plan that will take us, as I have said, down not the road to conflict, but down the road to peace. O tama naman. Ayaw naman natin ng kaguluhan. Ang gusto natin, kapayapaan at pagkakaibigan. Di po ba? O, ayan po. Ngayon, mga kababayan, itong bagay na ito, itong sinabi ng Pangulo, tinitwist po ito ng mga, alam nyo na, supporter ng China. Yung mga nagkukunwaring mga supporter ng Digong o Duterte. Ha? Kasi sabi na sa inyo kasi nakikampi kayo sa Amerika. Anong kinalaman nung ganun? Ang pinag-uusapan dito is the strategy. Yung about, palagi tayo nagbibigay ng notes verbale, diplomatic protest. Di po ba? So, anong kinalaman na naman dyan ng US? O di ba, nakita nyo, yung naratiba nila, palaging biniblame ang United States, palaging biniblame ang Pilipinas kasi nakikampi sa United States. Mga gunggong talaga tong mga kababayan nating pro-China no? O kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.